Ang huling yugto ng Tigre at Agila, walang nakakalutas nito sa loob ng 100 taon. Kahit ang dalawang maharlikang manlalaro ng Weiqi, wala silang magawa. Maliban kung ang dakilang manlalaro ng Weiqi mismo ang maglutas. Kung hindi, kahit sa susunod na daang taon, wala sigurong makakalutas. Nabaliw siya, natakot sa huling yugto. Ang paghamon sa yugto, mamatay o masaktan. Mga kababayan, meron pa bang gustong Subukan. sinong makakalutas ng huling yugto ng Tigre at Agila? Agad na bibigyan ng 1,000 piraso ng puting pilak at ituturing na espesyal na bisita ng pamilya Reyes. Parang kilala ko ang yugto. Tinuruan ako ni Papa. Parang hindi ito mahirap. Hindi ba ikaw ang anak ng tangang asawa ng pamilya Reyes? Marunong ka rin ng Weiqi? Ang tatay ay isang malas, ang anak ay tanga rin. Ang tatay ko hindi tanga. Ano ginagawa ninyo? Kayong mga tanga, ikaw ang tanga. Huwag ninyong apihin ang tatay ko. Umalis kayo! Papakpa. Tara na. Papa, okay lang ba kayo? Kung ako ang makakalutas ng huling yugto, hindi ba? Makukuha ko ang pera para makakain ng tatay ko? Gabriela Gomez, lutasin mo. Oo, sige. Kumuha sa bibig ng tigre. Magkadugtong ang hangin. Isara ang mga balahibo ng agila. Una, sirain ang mata. Papa, nanalo ako! Magaling, Gabriela Gomez. Marami. Agila! Clara Mercado, tingnan. Ang huling yugto ng Tigre at Agila na lutas. Pag-awit ng Phoenix. Talagang pag-awit ng Phoenix ito. Nakakapag-udyok ng pangitain ng pag-awit ng Phoenix. Ang husay sa Weiqi nang nagpabagsak sa sitwasyon, hindi kailanman mas mababa sa dalawang maharlikang manlalaro ng Weiqi. Ang pamilya Cruz ay nagnanais makuha ang libro ng Weiqi ng pamilya Reyes. Halos gustong lipulin ang pamilya Reyes. Ngayon, sa wakas may kaligtasan na. Ipag-utos ito sa anumang halaga. Siguraduhing bago ang pamilya Cruz, hanapin ang dalubhasang nagpabagsak sa sitwasyon. Opo. Masarap. Gabriela Gomez, kain ka. Tatay, kain ka. Hindi ako gutom, Gabriela Gomez. Tatay, sisikapin kong kumita ng mas maraming pera, Gabriela Gomez, para gamutin ka. Araw-araw may hita ng manok na makakain. Mabuti, araw-araw may hita ng manok na makakain. Luis de Jesus. Ano ang ikinababahala? Kanina lang, biglang lumipat patimog ang bituing Phoenix sa kalangitan. Tumuturo sa lungsod Kawan, nagpakita ang pag-awit ng Phoenix. Ang huling yugto ng Tigre at Agila ang pinakamahalaga sa 5 huling yugto. Nasira na. Mabilis, sumama ka sa akin patungong lungsod Kawan sa anumang halaga. Talagang kailangan nating hanapin ang taong ito. Mga manlalaro ng Weiqi mula sa lungsod Silangan Ilog, patuloy na naninikip. Inaapi tayo, akala nila walang tao sa bansang dakila. Tanging ang taong ito ang makakapagbaligtad ng sitwasyon. Ang huling yugto ng Tigre at Agila ng pamilya Reyes ay nasira na pala. Nakakapag-udyok ng paglitaw ng pag-awit ng Phoenix, ang taong nagpabagsak sa sitwasyon. Ang kasanayan sa Weiqi ay tiyak na higit sa 7 antas. Hindi na pwedeng maghintay pa. Ngayong araw, hayaan mong pabagsakin ng aking anak ang pamilya Reyes. Tulad ng plato na ito. Maaring puksain sa isang iglap. Kung sana makakapaglaro rin ako ng chess sa loob. Pasok.
Itong chest na ito, yung black piece, kapag inilagay sa gitna, mabubuhay ang buong dragon. At makukulong ang white piece. Tama na, hindi na ako lalaro. Hayop ka, ba't di ka pa pumunta sa trabaho mo? Sinong nag-utos sa'yo na sumilip? Rico, hindi ako sumisilip. Sasabihin ko lang sa'yo ang isang galaw. Nagdadahilan ka pa. Huwag niyo pong saktan si Gabriela. Ikaw, tangang ama. Ikaw ang pumatay sa aming pangatlong binibini noon. Pinaparusahan lang kayo sa kulungan ng baka. Napakabait na namin sa inyo. Ikaw namang puta, nangahas pang mag-aral ng chess. Hindi mo ba alam na bawal sa babae ang mag-aral nito? Sumama ka sa akin para makaharap ang amo. Halika! Hindi ako nag-aral ng chess ng palihit. Ayos, nagnakaw ka pa ng pera. Ang perang ito ay gantimpala ko sa paglutas ng huling yugto ng tigre at agila. Katarantaduhan yan. Ngayon ko lang lulubos-lubusin ang pagtuturo sa'yo. Huwag niyo pong saktan ng tatay ko! Huwag niyo pong saktan ng tatay ko! Sugurin niyo. Tatay! Huwag niyo pong galawin ang tatay ko! Huwag niyo pong saktan ang tatay ko! Huwag galawin. Suntukin nyo ng malakas. Huwag niyo pong saktan ang tatay ko! Hindi ako nagnakaw ng pera! Hindi ako nagnakaw ng pera! Hindi ako nagnakaw ng pera! Matapang ka pa. Ipiring nyo siya sa sahig. Wawasakin ko ang mga kamay niya. Opo, huwag! Kuya Rico. Pangulo ng pamilya. Tinipon ng Pangulo ang lahat ng estudyante para magpulong. Sabi nila, lumitaw na ang huni ng agila. Nasira na ang huling yugto ng tigre at agila. Totoo ba? Sino ang nakasira? Hindi alam, pero kumalat na ang balita sa buong lungsod. Lubos na nagsusumikap ang Pangulo para hanapin ang dalubhasang iyon. Hindi ko akalain sa lungsod Kawan may ganitong napakahusay na manlalaro ng Weichi. Kung magiging estudyante ko siya, napakaswerte ko talaga. Dakpin ninyo sila, dalhin ninyo sa Pangulo. Lakad. Nasira na ang libong taong suliranin sa Weichi. Naku, sa lungsod Kawan, nakita pa natin ang paglitaw ng huni ng agila. Baka naman bumalik na ang dakilang manlalaro ng Weichi. Balita ko, pagkatapos siyang makasira ng suliranin, 10 piso lang ang kinuha niya. Ni hindi man lang nag-iwan ng pangalan. Napakadakila ng kanyang pag-uugali. Baka mas mataas pa ang kanyang antas kaysa sa dakilang manlalaro. Nakikiusap kami sa dalubhasang nakasira ng suliranin na magpakita. Ang pamilya Reyes ay handang gumastos ng anumang halaga para kunin ang dalubhasa. Dalubhasa, magpakita ka po. Ayaw pa ring magpakita ng dalubhasa. Baka naman naunahan na ng pamilya Cruz at kinuha na siya. Kung ganoon nga, sa paligsahan ngayong buwan, ang pamilya Reyes ay siguradong matatalo. Gabriela. Tumigil ka. Gabriela. Gabriela. Lolo, sa totoo lang, ako ang nakasira ng suliranin sa Weichi. Putang ina mo. Gusto mo ba akong patayin? Rico Reyes. Anong nangyari? Bumalik na po tayo sa amo. Ninakaw ng mag-amang ito ang pilak. Nahuli silang red-handed, kaya dinala ko sila rito para kayo na po ang humusga. Hindi ako nagnakaw. Hindi kami nagnakaw! Tumigil ka! Mangahas kayong nakawin ang pera ng aming pamilya Reyes? Ang laki ng apog ninyo, palayasin nyo sila. Opo. Alis! Lolo, wala akong ginawa. Manahimik ka, huwag mo akong tawaging lolo. Bulag talaga ako. Pinatay ng tatay mo ang anak kong babae. At ginawa kaming katatawanan ng pamilya Reyes. Ang pamilya Reyes ay napunta sa ganitong kalagayan. Dahil sa inyong dalawang malas. Hindi ako nagnakaw. Ang pilak na iyon, nakuha ko iyon nang malinis ng malutas ko ang huling yugto ng tigre at agila. Nakuha ko iyon ng marangal. Kalokohan. Amo, malamang ginagamit niya ito para magpanggap bilang ang dalubhasang iyon para makuha ang atensyon ninyo. Karapat dapat siyang parusahan. Lolo, totoo po, hindi ako nagsisinungaling. Pakiusap, maniwala ka naman sa akin kahit isang beses, Lolo. Pakiusap, maniwala ka naman sa akin kahit isang beses.
Totoo po, hindi ako nagsisinungaling. Lolo, maniwala ka naman sa akin. Sige, kung gayon, sabihin mo, sino ang nagturo sa'yo ng Wei Chi? Ang tatay ko po ang nagturo sa akin. Oh. Oo, ako ang nagturo sa kanya. Ako ang dakilang manlalaro ng Wei Chi. Huwag niyo pong pagtawanan ng tatay ko! Huwag niyo pong pagtawanan ng tatay ko! Sino ba sa buong lungsod Kawan ang hindi alam na si Gael Gomez ay isang hangal na hindi makilala ang puti at itim na mga piyesa? Hindi ganon! Napakagaling ng tatay ko! Siya ay... Tama na. Mabulaklak ang dila, puro kasinungalingan ang sinasabi. Mga tauhan, itabuin niyo sila palabas ng lungsod Kawan. Mula ngayon, ang pamilya Reyes ay wala nang kinalaman sa inyo. Opo, umalis ka. Huwag! Bitawan niyo ako! Halis! Rico Reyes. Rafael Reyes. Noong nakaraan, habang ang anak ko ay nagretiro, sinamantala mo ang suporta ng Antim 5 Wei Chi ng pamilya Reyes. Nagawa mo pang makaligtas. Ngayon ang mga bagong at lumang utang ay lubusang babayaran. Cruz, walang kwenta! Sa pagkakataong ito, ano na ang gusto mong gawin? Ipakilala ko, ito ay ang anak ko, Xavier Cruz. Magaling sa Wei Chi mula pagkabata. Isa siyang bihirang henyo sa Wei Chi. Sa magandang pagkakataon, naging guru niya ang Marcelo Lopez. Sa paglipas ng panahon, tiyak na magiging maharlikang manlalaro ng Wei Chi. Sa 36 na maestro ng bansang dakila, ang pang-apat na Marcelo Lopez. Ako nga po. Ang pamilya Cruz ay nakakuha ng Antim 6 na Wei Chi para magbigay ng suporta. Hindi ba't parang gusto nilang ilagay ang pamilya Reyes sa alanganin? Ngayon, ang anak ko ay nagpasya na sa loob ng isang sandali, tatalunin ang lahat ng manlalaro ng Wei Chi ng pamilya Reyes. Mga basura ng pamilya Reyes. Sino ang may lakas ng loob na sumagot? Mga hamak na Cruz. Paano kung matalo ka? Kung matalo ang anak ko, ang kondisyon, ikaw ang bahala. Kung manalo ang anak ko, ang pamilya Reyes, ay kailangang isuko ang lahat ng tala ng laro nito, lahat ng ari-arian at isama sa pamilya Cruz. Kung natatakot ang pamilya Reyes at ayaw tumanggap ng hamon, di durugin ninyo ang pangalan ng 100 taong pamilya ng Go. Lahat ng miyembro nito ay hindi na pwedeng maglaro. Ang yabang. Sige, ang laban na ito, ang aking pamilya Reyes ay tatanggapin. Mabuti. Mga langgam na Reyes, sino ang may lakas ng loob na lumaban sa akin? Ako? Batanging amoy gatas pa. Hindi na kailangan kumilos si Kuya Rico. Ako ang bahala sa'yo. Kayong dalawa sabay na. Kahit gaano karami ang langgam, makakagalaw ba ng elepante? Ang bilis maghulog ng piyesa ni Javier Cruz. Ang yabang niya, dalawa ang kalaban niya. Bawat paghulog ng piyesa niya ay agresibo. Nakakasamon pala ng alagang piyesa si Javier Cruz. Pag-ingat kayo mga kuya! Ang galaw na ito ang lakas. Dalawang kalaban ni Javier Cruz. Pero maayos pa rin ang pag-iisip niya, matatag ang estilo ng laro. Mukhang umabot na sa ika-4 na dan ang antas niya. Sa loob ng 30 galaw, talagang matatalo ang dalawang yan. Mali, wala pang 10 galaw, kayong dalawang kuya ay matatalo na. Ayaw talagang magbago. Kung ganoon, mawalan ka na ng pag-asa. Hala. Kapag natalo, dapat tanggapin ang parusa. Kamay ko.
6 na kamay lang ang ginamit. Mas magaling pala ito kaysa sa inaakala ko. Pero, ganun pa rin. Kung ikukumpara kay Gabriela Gomez, siyempre malayo ang agwat niya. Walang kwentang miyembro ng pamilya Reyes. May iba pa ba ang makikipaglaban sa akin? Ako ang laban sa'yo. Tama. Gabriela Gomez, ikaw na ang bahala sa kanya. Lolo, basta payagan mo lang na lumipat si Itay mula sa kulungan ng baka, talagang matatalo ko siya. Kahit isang musmus na batang babae na ipadala na ang lahat. Ang pamilya Reyes mo, patay na ba ang lahat ng tao? Hindi pa ba sapat ang kahihiyan ng pamilya Reyes? Umuwi ka! Ginoong Fan ang buhay at kamatayan ng aking pamilya Reyes. Kailangan ko ulit mangabala sa inyo. Sige. Matandang yan. Dahil gusto mo nang mamatay. Kung gayon, bibigyan kita ng gusto mo. Kabataan, walang respeto, mag-ingat ka. Baka ang saya mo ay maging lungkot. Tingnan mo. Si Ginong Fan ay nag-imbok din ng piyesa sa chess. Si Javier Cruz ay kayang makipagtagisan kay Ginoong Fan patas ang laban. Si Javier Cruz na ito kaya niyang mapilitan si Ginoong Fan na mapunta sa ganitong kalagayan. Hindi kaya ang kanyang antas. Meron na bang ika-5 antas na master? Ang panalo at pagkatalo. Nasa isang galaw na ito ang lahat. Doon, bilisan mo, ilagay mo doon. Tumigil ka. Walang hiya kang babae kung makagambala ka sa pag-iisip ni Ginoong Fan. Puputulin ko ang dila mo. Ilagay mo dito, mawawala ang pagkakataong maging dragon. Ito ay masyadong mapanganib. Tumigil ka na. Ang buhay mo, akin na yan. Hindi naman sigurado yan. Sa ngayon, wala nang choice kundi subukan. Tingnan mo, ang puting ahas ay naging puting dragon. May pag-asa tayong manalo. Magandang galaw. Huli na, walang saysay. Medyo interesante. Pero, yun lang. Ito ay pagpatay sa dragon. Panginoong Fan. Natalo ako. Kung nakinig ako sa kanya, hindi sana nangyari ito. Rafael Reyes, lumalaban ka pa rin? Ang insensong ito ay malapit ng maubos. Maari bang ang langit ay gustong ipahamak ang pamilya Reyes? Puno ng pamilya, Gabriela, o kaya subukan natin. Gabriela Gomez, halika rito. Ikaw na, kung mananalo ka, anumang kondisyon, papayag ako. Talaga? Puno ng pamilya, huwag po! Kung matalo ulit ang batang ito, ang dangal ng pamilya Reyes na 100 taon ay talagang mawawala. Pakiusap, puno ng pamilya, pag-isipan mabuti. Ngayon meron pa ba kayong makakalaban? Lolo, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin ni Gabriela na hindi ka mabibigo. Gabriela Gomez ng pamilya Reyes, pakiusap, turuan mo ako. May pusta sa paglalaro ng chess sa akin. Ano ang ipusta mo? Ang buhay ko sapat na ba? Isa na namang walang takot sa kamatayan. 5 galaw, tatalunin kita.
kita sa loob ng 5 galaw. Ano? 5 galaw? Paano posible yon? Kayabangan. Walang alam sa sariling kakayahan. Anak, huwag kang magpatalo. Ngayong araw, lulubugin ko ang dangal ng pamilya Reyes. Sige na. Nagpapanggap lang. Anong klaseng diskarte to? Walang kwenta ang galaw niya. Sabi ko na nga ba, hindi siya magaling. Ang discarding ito, baka naman Ikaw, malapit ka ng matalo. bantayang panalo ng 5 piraso? Agila nga. Huni ng agila. Narinig ko na naman ang huni ng agila. Siya nga talaga ang bihasang nagtalo sa huling yugto ng tigre at agila. Nanalo na! Imposible. Hindi ba't ako'y isang henyo? Paano mangyayari na matatalo ako ng isang batang babae? Imposible! 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 Anong karapatan mo? Nakakadismaya ang pamilya Reyes na ipinagmamalaki ang sarili bilang 100 taong angkan ng Weiqi ay hinayaan pa ang isang miyembro na mangopya ng mga estratehiya, pandaraya, nakakadiri. Juan Cruz, tapos na ang laban. Tingnan natin kung paano ka pa magdadahilan. Ang bantayang panalo ng 5 piraso ay nilikha ng dakilang manlalaro ng Weiqi. 10 taon na ang nakalilipas. Lihim na estratehiya yon. Tanging ang punong guro ng paaralan ng larong Weiqi ng dakilang bansa at ang 2 maharlikang manlalaro ng Weiqi lamang ang nakakaalam. Ikaw, isang batang babae, paano mo nalaman? Hindi ako nangopya! Tiyak na ninakaw mo ang estratehiya ng dakilang manlalaro. Natalo lang ako sa dakilang manlalaro ng Weiqi, hindi sa iyo. Yung pagtunog ng Phoenix kanina, sadyang nagkataon lang yon. Hindi ko ninakaw ang stratehiya. Itinuro sa akin ito ng aking tatay. Oo, ako ang nagturo. Kalokohan, isang hamak at hangal na tao ay mas magaling pa kaysa sa dakilang manlalaro. Pangulo ng angkan, kung ninakaw ba ang estratehiya, magpadala lang tayo ng mga tao sa lugar kung saan sila nakatira ng kanyang anak para magsiyasat at malalaman natin ang katotohanan. Maglakas loob ka! Ang aming angkan, ang pamilya Reyes ay hindi lugar para magwala ka. Kung talagang ang dakilang manlalaro ang gumawa, handang tanggapin ng pamilya Cruz ang pagkatalo. Ngunit kung gumamit ng marumi at karima-rimarim na pamamaraan, ang pamilya Cruz ay hindi basta-basta naaapi. Pinayagan sila ng lolo ko na maghalughog. Ako at ang aking ama, malinis ang konsensya namin. Malinis talaga ang konsensya namin. Juan Cruz, kung maglalagay ka ng ebidensya, babayaran mo ito ng 100 beses. Halughugin ninyo. Opo. Pangulo, ito'y nakuha sa kulungan ng baka ng pamilya Reyes. Aba, tama nga ang hinala ko. Nangahas kang mangopya sa libro ng dakilang manlalaro ng Weiqi. Anong balak mo? Magsinungaling ka! Hindi ko ginawa yon. Nagdadahilan ka pa? Ano ito? Bantayang panalo ng 5 piraso.
Hindi ganyan, hindi ganyan. Rafael Reyes, anong masasabi mo? Sa murang edad nagsisinungaling ka na at nandadaya. Hindi dapat bilangin ang nakaraang laro. Kung walang makakatalo sa akin mula sa pamilya Reyes, ibig sabihin, talo kayo. Maniwala kayo sa akin, ang bantayang ito ay ginuhit ng aking ama. Ako ang gumuhit nito. Ako ang gumuhit. Nakita ko mismo ang pag-awit ng Phoenix. Hindi yon peke. Paano naman ipapaliwanag ang librong ito? Baka naman, ang nakalutas ng natitirang laro ay ibang tao? Dumating na ang direktor. Nakita ko na po ang mahal na Pangulo. Diretso na tayo sa usapan. Nasaan ang dalubhasang nakalutas ng huling yugto ng tigre at agila? Dalhin mo ako sa kanya agad. Ginoo. Totoo po, may nakalutas nga sa palaisipan, pero hindi namin alam kung sino iyon. Malapit na ang paligsahan ng Weiqi sa bansang Dakila. Isang pwesto lang ang inilaan para sa buong lungsod Kawan at kailangang makuha iyon ng aming pamilya Cruz. Kanina lang, nakita naming dito mismo bumaba ang pag-awit ng agila. Paano mo sasabihing hindi mo alam? Gabriela, halika rito. Mahal na Pangulo, ang taong nagdulot ng pag-awit ng agila kanina ay ang aking apo, si Gabriela Gomez ang dahilan. Ang huling yugto ng tigre at agila, kahit ang dalawang maharlikang manlalaro ng Weiqi ay hindi makalutas. At ngayon, sasabihin mo sa akin na nalutas iyon ng isang batang babae? Rafael Reyes, ang lakas ng loob mong lokohin ng Pangulo. Ginoo, totoo pong may pag-awit ng agila kanina. Subalit, walang kinalaman ng batang ito doon kahit kailan. Sa halip, nagnakaw siya ng libro ng mga laro ng walang hiya, nagnakaw ng libro ng mga laro na ikinahihiya ng lahat. Kasinungalingan yan. Nagsasabi ka ng kasinungalingan, iyon ang aking ama. Tama na! Gusto ko lang malaman kung nasaan ang dalubhasa. Ang mga bagay na ganito, huwag na nating pag-usapan pa. Luis de Jesus, dahil ayaw lumabas ng matalinong iyon, bakit hindi tayo mag-isip ng paraan para siya ay mahikayat na lumabas? Malapit nang magsimula ang bansang Dakila Weiqi Tournament. Isang pwesto lang ang inilaan para sa lungsod Kawan. Ngayong araw, kung sino man ang makatalo sa ibabaw ng lupon sa tatlong ito sa likuran ko, ang pwestong ito ay mapupunta sa kanya. Ito ang paligsahang Weiqi. Ng bansang Dakila na isinasagawa lamang tuwing ika-5 taon. Ito ang pinakamalaking sa buong mundo paligsahan ng Weiqi. At kung makapasok lamang sa top 16, ang pamilya ay maaangat bilang isang pamilya ng mga manlalaro ng Weiqi, isang karangalan para sa angkan. Ang pwestong ito sa paligsahan, ang aming pamilya Cruz ay talagang kukunin ito. Ako si Nika Flores mula sa gitnang estado. Sino ang unang magtuturo sa akin? Sa 36 na maestro ng bansang Dakila, si Nika Flores ang nangunguna. Siya ang pinakamataas na manlalaro sa ika-as na dani. Isang hakbang na lang at magiging pambansang manlalarong Weiqi na. Sa buong lungsod Kawan, sino pa ang makakalaban sa kanya? Ako na. Si Javier. Kapag nakuha ko ang pwesto sa paligsahan, ang aming pamilya Cruz ay tuluyan ng aangat. Huwag kang mag-alala, Itay. Ako si Javier Cruz ng pamilya Cruz. Pakituro po. G. Clara Mercado, sa laban na ito, ano ang masasabi ninyo? Ang lakas ng dalawa halos magkapantay. Isang bihasa sa pag-atake. Ang isa naman ay sa depensa. Ang tanong, sino ang unang magkakamali? Isang maling hakbang lang, talo na ang lahat. Javier, huwag kang magpabaya. Huwag kang magpanik. Hindi pa natin alam kung sino ang mananalo. Baka si Javier pa ang manalo. Sa murang edad, ganyan na ang galing sa laro. Magandang simula iyan. Kahit matalo man siya, dapat na siyang ipagmalaki. Ang bata hindi naman siguradong matatalo. Natalo ako. Nanalo.
Kapag nakuha ko na ang karapatang sumali, kayo ng pamilya Reyes ang una kong pag-iinitan. Sayang, kung hindi siya naglagay sa gitna sa ika-62 na hakbang, ang natalo sana ay yung kalaban. Salamat sa pagpapatalo. Mula noon, sa kabataan nagmumula ang mga bayani. Sa bawat henerasyon, may bagong talentong sumisikat. Ako si Nika Flores, buong puso kong tinatanggap ang resulta. Kayo, sino ang mauuna? Nanalo si Javier Cruz kay Ginoong Feng. Kung ganon, ang kanyang kakayahan ay umabot na sa 7 dan pambansang manlalarong Wei Chi. Ang pamilya Reyes ay nasa panganib. Ano ba ang halaga ng pambansang manlalarong Wei Chi? Ang 7 dan ay isang malaking pagbabago. Siya ay malayo pa. Javier, samantalahin mo ang momentum. Magpatuloy ka. Paumanhin po. Hindi ako naniniwala. Huwag kang lumapit. Huwag kang lumapit. Javier, Huwag kang lumapit. Huwag kang lumapit. Huwag. Javier, anak ko. Huwag kang lumapit. Huwag kang lumapit. Javier, anak ko. Javier, gumising ka, Javier. Gumising ka. Natalo ako. Hindi mapakali. Hindi magiging magaling. Ang batang Javier Cruz 10 galaw lang ang nailaro. Bakit sumuko na agad? Kasi yung babae, sa unang paglalagay niya ng pyesa, nung ibaba niya naisip na niya ang lahat ng posibleng galaw, tapos gamit ang 10 pyesa. Binlock niya ang lahat ng galaw niya. Kaya kahit anong galaw niya, ang resulta talunan siya. Ang galing ni Gabriela. Ginoong makakasimula lang ng laban, bakit? Javier Cruz at kalaban niya hindi pantay ang level. Ako, Javier Cruz. Natuto ako ng Wei Chi sa edad 3. Naging 4 dan sa edad 10. Hanggang ngayon wala pa akong nakalaban, walang talo. Gusto ko lang malaman. Sino talaga ang tumalo sa akin? Lungsod Dagat Kiel Santos. Kiel Santos sa 12 pambansang manlalarong Wei Chi, pang-11 na si Dandan, pambansang manlalarong Wei Chi, at siya rin ang tanging babae na pambansang manlalarong Wei Chi sa bansang dakila. Matatalo si Javier Cruz. Sa kanya hindi masyadong malungkot. Director Luis. Nagdala ng pambansang manlalarong Wei Chi sa lungsod Kawan, parang sobrang taas ng tingin sa amin. Papa, ano ang pambansang manlalarong Wei Chi, magaling ba? Pambansang manlalarong Wei Chi. Medyo lang hindi kasing galing ni Gabriela. Meron pa bang manlalaro? Handa maghamon. Master Fan, meron ka bang paraan para malampasan ito? Amo. Sa buong lungsod Kawan, walang sino man ang makakatalo sa isang pambansang manlalarong Wei Chi. Sir Luis, bagamat natalo ang aking anak, nakaisa pa rin siya. Samantala ang pamilya Reyes, walang may lakas ng loob na lumaban. Kung ganon, ang pamilya Cruz ang nanalo. Ang nag-iisang pwesto ay dapat mapunta sa pamilya Cruz. Ang kapal ng mukha mo. Ang pamilya Cruz ay nakaisa lang naman. Anong karapatan? Tama, hindi ito patas. Mukhang hindi nalilitaw ang misteryosong bihasa. Kiel Santos. Ito isa sa 5 pinakamahirap na laban, ang kulungan ng kalangitan at daigdig. Tama, ito nga ang kulungan ng kalangitan at daigdig. Hindi ba't patas ang gusto ninyo? Ang sino mang makakalutas nito, siya ang mananalo. Javier Cruz ay nakaisa pa rin. Kung walang makakalutas, ang nag-iisang pwesto ay mapupunta sa kanya.
Ang kulungan ng kalangitan at daigdig na ito ay isang natitirang laro mula pa noong 20 taon na ang nakalipas, iniwan ng dakilang manlalaro ng Weiqi. 2 taon na ang nakalilipas, 2 maharlikang manlalaro ng Weiqi ang nagtulungan at gumamit ng 3 araw upang pag-aralan ito ng libu-libong beses bago nila ito tuluyang nasira. Javier, Ginoong Ma, kayo dalawa, may paraan ba kayo para masira ito? Kahit na magtulungan ang mga maharlikang manlalaro ng Weiqi, Hindi nila ito nasira. ako si Ma. Kayang gawin lang ay titingnan ko na lang ito ng may panghihinayang. Ang pamilya Reyes, kayo rin. Titingin lang kayo. Rafael Reyes, kung hindi mo kaya, huwag mong pilitin. Sumuko ka na lang. Ang iyong mga libro ng Weiqi, iyong mga ari-arian, pati na ang pwesto sa paligsahang ito, kukunin ko lahat. Kapag ang anak ko ay nakapasok sa top 16 sa handaan para sa tagumpay, talagang aanyayahan ko kayo para makibahagi sa saya. Pangulo ng pamilya, kung hindi, subukan natin si Gabriela Gomez, baka sakali. Kahit na noong una ay hindi siya nandaya, paano niya masisira ang kulungan ng kalangitan at daigdig na ito? Bakit pa natin hahayaang mapahiya siya? Mukhang wala na akong magagawa kundi tanggapin ang kapalaran. Lolo, kaya kong sirain ito. Batong bata ka pa, bakit nandito ka na naman? Ito ay paglutas ng natitirang laro, hindi paglalaro ng Weiqi. Kahit na magnakaw ka pa ng maraming libro ng Weiqi, walang silbing yan. Ama, hindi naman po talaga ninyo balak na ipasok siya ulit? Tumahimik ka. Gabriela Gomez. Halika rito. Gabriela Gomez. Sabi mo nalutas mo ang huling yugto ng Tigre at Agila at hindi ka nagnakaw ng libro ng mga galaw, kaya patunayan mo sa kanila. Ang buhay o kamatayan ng pamilya Reyes ay nakasalalay na ngayon sa iyo. Opo, huwag po kayong mag-alala, Lolo. Bata ka pa, bakit mo pinipilit ang sarili mo? Payo ko sa'yo. Huwag mong hanapin ang kahihiyan. Ang cute-cute mo naman, Bunso. Maganda ang lakas ng loob mo. Bibigyan kita ng 5 pagkakataon, Bunso. Kaya mo yan. 50 beses, kahit 500 beses wala siyang pag-asa. Salamat, ate. Pero, isang pagkakataon lang ang kailangan ko. Huwag mong subukin ang imposible. Naku po, Isang galaw. Isang galaw lang. Ang kulungan ng kalangitan at daigdig. nalutas na. Ito, nakakabilib naman ito. Baka naman talagang nagsasabi ng totoo si Gabriela Gomez. Siya nga talaga ang nakalutas ng huling yugto ng Tigre at Agila. Paano nangyari ito? Bakit? Bakit siya na naman? Bakit? Baka siya na nga ang hinahanap-hanap nating dakilang bihasa? Bunso, ang galing mo talaga. Nagkamali ako sa'yo, ate. Sa labanang ito, ikaw ang nanalo. Salamat, ate. Chen Hanshan, ano ang paliwanag mo? Tama, Ginoong Direktor at ang lahat ng naririto ay nakasaksi mismo. Balak mo bang sirain na naman ang pangalan ng aking si Gabriela sa pagsasabing nangopya siya? Ginong Direktor, kahit na nalutas ng batang ito ang kulungan ng kalangitan at daigdig, katulad lang ito ng anak ko na nanalo lang sa isang laban, maliban na lang kung kaya niyang talunin ang huling kalaban. Tama. Kung hindi ako susuko sa kanya. Sige, ngayon papapaniwalain ko kayong lahat si Gabriela. Si Gabriela Gomez ng pamilya Reyes, naghahain ng hamon. Ito, Gabriela Gomez. Ang taong dinala ng direktor, hindi basta-basta, masyado kang padalos-dalos. Batang babae, dapat mong malaman, hindi lahat ng tao sa mundo ay pwedeng makipaglaro sa akin.
Ang langit ang gumawa ng laro. Ang ganitong laro, isang tao lang sa buong mundo ang nakakaalam. Maaari bang ikaw ang isa sa 12 pambansang manlalarong Weiqi ang pangalawang pinakamahusay na si Zara Aquino? Ako nga po. Batang babae, masyado kang mayabang, sumalpok ka sa matigas na bakal. Pambansang manlalarong Weiqi na may 8 dan. Kahit na ang dakilang manlalaro ng Weiqi ang dumating, ano ang gagamitin mo para manalo? Wala na. Gabriela Gomez. Mga bituin. Ilagay ang mga bituin. Mga piraso ng mga bituin. Ang langit ang gumawa ng lupon ng larong. Alam mo rin, Marami pa akong alam. pakiusap. Nakayanan niyang makipaglaban sa isang pambansang manlalarong Weiqi ng ganito katagal. 8 pa lang siya taong gulang, pero kayanan niyang makipagsabayan kay Zara Aquino at hindi siya agad natalo sa daan-daang galaw. Ito ay talagang walang katulad sa nakaraan at mahirap may sumunod na henyong tulad niya. Kung sakaling matalo si Zara Aquino sa isang maliit na bagay, magiging masaya iyon. Bata, bukod sa 2 maharlikang manlalaro ng Weiqi ng bansang dakila, ikaw ang unang taong nakapagpahirap sa akin ng ganito. Handa ka na ba? Ito. Lobo sa langit na lumalaban sa bituin. Nako! Ginamit na ni Zara Aquino ang move na ito. Hindi kaya talagang matatalo na si Zara. Malamang matatalo na siya. Gabriela, sumuko ka na. Matatalo ka sa move na ito. Sapat na yon para ipagmalaki mo ang sarili mo. Hindi pa ako talo. May kakaibang pangyayari. Isang pantas ang isisilang. Ang dami. Gabriela, ang dami. Ano ito? Ang move na ito ay tinatawag na siyam na agila na bumalik sa kanilang pugad. Sabay na pag-awit ng siyam na agila. Nahanap na natin ang dalubhasa. Siyam na agila na bumalik sa kanilang pugad. Ito ay tunay na magandang pangitain. 10 taon na, kaya ba muling magkakaroon ng bansang dakila ng pangalawang henyo na dakilang manlalaro ng Weiqi? Gabriela Gomez. Talagang nakalutas ng huling yugto ng tigre at agila. Nagkamali kami kay Gabriela Gomez.
magaling talaga ang siyam na agila na bumalik sa kanilang pugad ako, Zara Aquino. Talagang lubos ang pagkatalo ko. Salamat! Nanalo tayo. Mabuti naman. Ang galing ng anak ko. Ang anak ko ay dakilang manlalaro ng Weichi. Dakilang manlalaro ng Weichi. Ang anak ko ay dakilang manlalaro ng Weichi. Dakilang manlalaro ng Weichi. Dakilang manlalaro ng Weichi. Juan Cruz, natalo kayo. Itay. Gabriela Gomez, maghintay ka. Kahit buong buhay ko, tatalo ko rin kayo, tara na. Mabuti naman. Gabriela Gomez, binabati kita sa pagkakamit mo ng karapatang sumali sa paligsahan. Salamat po, Sir Luis. Sa kasalukuyan mong kasanayan sa Weichi, sa paglipas ng panahon, tiyak na magiging dakilang manlalaro ng Weichi ka. Sa panahong iyon, mapoprotektahan mo na ang bansang dakila laban sa pagsalakay ng mga tagalungsod Silangan Ilog. Malalakas ba ang mga tagalungsod Silangan Ilog? 10 taon na ang nakalipas, si Ramon Magsaysay, ang dakilang manlalaro ng Weichi, nang mag-isa ay tinalo ang 10 maharlikang manlalaro ng Weichi ng Silangan Ilog. Ngunit siya ay nilason ng pataksil ng mga taga Silangan Ilog at hanggang ngayon ay hindi alam kung buhay pa siya. Ngayon balak muling sumalakay ng mga taga Silangan Ilog. Kung hindi makapaglabas ang bansang dakila ng isa pang dakilang manlalaro ng Weichi para labanan sila, ang larangan ng Weichi sa ating bansa ay hindi na kailanman makakaahon. Gabriela. Sa mga nakaraang taon, ikinalulungkot ng iyong lolo ang nangyari sa iyo. Sa darating na torneo ng Weichi, ang pamilya Reyes ay hindi humahangad ng anumang karangalan. Ngunit nakikiusap ang iyong lolo sa iyo na tiyak mong yurakan ang mga anak ng Silangan Ilog. Upang pagtibayin ang bansang dakila at ang karangalan ng larangan ng Weichi. Oo, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya, Lolo, upang ibalik ang karangalan ng dakilang manlalaro ng Weichi. Paaralan ng larong Weichi ng dakilang bansa, ang banal na lugar na pinapangarap ng lahat ng manlalaro ng Weichi sa buong mundo. Tara na, Gabriela. Sandali, putang ina mga pulubi. Dapat ba kayong pumunta rito? Umalis kayo rito. Mga pulubi, ang lakas ng loob ninyong maggulo sa harap ng paaralan ng larong Weichi ng dakilang bansa. Ang pagdating ng pambansang manlalarong Weichi ay tunay na nagbigay dangal sa aking maliit na tahanan. Walang problema. Pare, 3 taon na tayong hindi nagkita. Hindi ka pa rin umabot sa ika-6 na antas. Kung malaman ng matandang iyon na ang pinakamatalino niyang estudyante ay isang ganap na walang kwenta, habang ako, ang rebelde niyang pinalayas, ang naging pangunahing pambansang manlalaro sa ika-8 antas, sa palagay mo, magagalit kaya siya ng husto at babangon mula sa libingan? Tumahimik ka. Hindi ko kayang tanggapin yan. Ang batang ito, hindi kaya estudyante mo? Kumuha ka lang ng bata para magpuno. Akala mo ba naglalaro lang tayo? Tito, tinuruan ako ni tatay na mali ang pagtawa sa iba. Baka mabulok ang dila mo. Mag-ingat ka, baka mabulok ang dila mo. Ikaw, ang kapal ng mukha mo. Tinatawanan ka ng pambansang manlalarong Weichi. Karangalan mo iyan. Batang babae ka lang, hindi ka marunong magpasalamat. Bubugbugin kita, tumigil ka! Senior, ang away natin, walang kinalaman ng iba. Ngayon, dala ko si Gabriela Gomez ng pamilya Reyes mula sa lungsod Kawan upang sumali sa paligsahan ng Weichi. Pakiusap umalis ka sa daan. Pwede na ba tayong pumasok? Anong ginagawa mo? Ibalik mo sa akin! Ibalik mo! Gabriela, bitin mo ako! Bitin mo! Batang babae ka lang. Karapat dapat ka bang sumali sa paligsahan ng Weichi? Pwe! Ang plakang marmol mo, baka ninakaw mo yan saan man. Sa murang edad, di natuto ng mabuti. Pag lumaki ka pa, ano na lang ang mangyayari? Umalis ka na! Hindi ako nagnakaw. Ang plakang marmol na ito ay ibinigay sa akin ni Luis de Jesus.
Tingnan nyo ang itsura nyong parang mga pulubi. Tiyak na galing sa probinsyang mga istambay. Kahit tingnan lang kayo ni Luis de Jesus. Sapat na yon para ipagmayabang nyo habang buhay. Ayaw nyong mamatay? Magsialis kayo agad. Kuya, kung may problema ka sa akin ka lumaban. Wala silang kasalanan. Huwag mong gawing malaki ang problema hanggang sa hindi na maayos. Oh, ano naman? Gusto niyong pumasok? Sige. Basta malalampasan niyo ang aking laban sa chess. Papapasukin ko kayo. Ano to? Gabriela, ingat. Tita Clara! Nahulog siya. Tita Clara, ayos ka lang ba? Tita Clara! Paglalagay ng kulungan sa lupa. Ang spell na ito kailangan ng mga piyesa ng Wei Chi para masira. Kapag pinilit mong lampasan, masasaktan ka nito. Mamamatay ka o magiging lumpo. Hindi ito basta-bastang lugar na pwedeng pasukan ng kahit sino. Kung gusto mong sumali sa torneong ito, sa susunod na buhay na lang. E di sisirain ko ang spell mo at lalabas ako ng marangal. Gabriela, Paglalagay ng kulungan sa lupa, walang makakalutas nito sa ilalim ng maharlikang malalaro ng Wei Chi. Ikaw, isang batang musmos, karapat-dapat ka ba? Paalala lang sa'yo, 3 galaw lang ang pagkakataon mo. Kung hindi mo ito masolusyonan sa loob ng 3 galaw, ituturing ka ng formation na intruder. Walang awang papatay. pangalawa na. Pangalawa na yan. Isang galaw na lang ang natitira sa'yo. Kung gusto mong mamatay, sige, mamatay ka na. Ikaw ang dapat mamatay. Imposible. Gabriela, Kuro, Ingat. Buisit, grabe naman to. Ngayon, pwede na ba tayong pumasok? Masamang tao, ibalik mo sa akin ang plakang marmol. Sasabihin ko kay Luis de Jesus. Inaapi niyo ako. Natatakot ako. Gusto mo? Sige, eto na. Napiraso ng chess. Bigay mo sa akin, huwag mong tapakan. Sa akin masamang tao. Gabriela. Sa akin. Gabriela. Ikaw? Bakit mo inaapi ang tao? Oo, inaapi kita. Anong gagawin mo? Malapit nang magsimula ang paligsahan. Bakit wala pa sina Gabriela? Siya ang susi ng bansang dakila para manalo laban sa lungsod Silangan Ilog. May ulat po. Luis de Jesus, may nagkakagulo sa labas. Gustong pumasok ng puwersahan sa paligsahan. Gago, palayasin. Opo, palayasin yung pulubing yon at yung batang babae. Sandali! Sino ang sinasabi mo? Isang pulubi po at isa pa po. Isang batang 8 taong gulang. Opo. Ikaw, bakit mo ako inaapi? Oo, inaapi kita. Ano ngayon? Ako ang punong tagasuri sa paligsahang ito. Kung hindi ako papayag, hindi kayo makakapasok kahit isang hakbang. Gusto ni Gabriela Gomez na mapabuti ang buhay ng kanyang ama. Kailangan kong makapasok. Gusto mong mamatay? Ama, ayos ka lang ba? kayong dalawa. Ginoong Clara Mercado. Hindi makatarungan ito. Gusto kong makipagkita sa direktor. Gusto kong makipagkita sa direktor. Ginoong Clara Mercado. Panghihimasok sa paaralan ng larong Wei Chi ng dakilang bansa, baliin ang kanilang mga braso't binti.
Walang hiya. Sa susunod mong buhay, mag-ingat ka sa iyong pinipiling kaaway. Hindi lahat ng tao ay pwede mong apihin. Tumigil ka! Tumigil ka! Ginong Luis de Jesus Ang malanding ito. ay gumagamit ng iyong pangalan, gago. Ayos ka lang ba? Tita Luis, siya ang pumigil sa amin na pumasok at minamaliit pa kami. Aba! Ang aking mga panauhin ay inaapi mo. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Ako. Presidente Joe, may problema ka? Carlos Villanueva. Inuutusan kita na lumuhod ka agad at humingi ng tawad kay Gabriela Gomez at sa kanila. Kung papatawarin ka ni Gabriela Gomez, maayos pa ang lahat. Kung hindi, Presidente Joe, pinaluluhod mo ako, ang isang otdan na pambansang manlalarong Weichi, sa harap ng isang malandi? at nangahas ka pang magsalita ng ganyan. Ngayon, Kung hindi ka luluhod sa ngalan ko bilang direktor, ay ipinahahayag ko mula sa sandaling ito na bawiin ang iyong titulong Otodan na pambansang manlalarong Weichi at ikansila ang iyong kwalifikasyon bilang punong taga-suri. Sa buong buhay mo, hindi ka na muling hahawak ng Weichi. Ang lalabag ay papatayin. Ikaw, magagawa mo ba? Subukan mo. Carlos Villanueva, bulag at walang malay, ako'y humihingi ng paumanhin. Mangyaring patawarin mo ako. Carlos Villanueva, walang mata, humihingi ako ng paumanhin. Pakiusap, patawarin mo ako. Ginoo, walang po akong mata. Bigyan ninyo po kami ng isa pang pagkakataon. Ginanggo, kahabagan, ginanggo. Mga mapangapi, ikulong sa piitan, maghintay ng parusa. Ginoo, kahabagan, Ginoo. Kasalanan ko ang hindi mahusay na pangangasiwa. Nagdulot ng hirap sa inyo. Tara na. Inihahayag ko. Paligsahan ng go ng bansang dakila. Opisyal nang magsisimula. Magaling! Ang kampeon ng paligsahang ito, ang aking estudyante na si Miguel Bautista ang kukuha. Kung sino man sa inyo ang ayaw sumang-ayon. Halina sa entablado at makipagkompetensya. Ang buhay o kamatayan ay sariling responsibilidad. Sino sa inyo ang may lakas ng loob na makipaglaban sa akin? Ako na. Tomas Lungsod Dagat, pakiusap, turuan mo ako. Simula na ng laban. Ang pinakamagaling na kabataan ng Lungsod Dagat, sinasabing umabot na siya sa Fimdan noong 15 taong gulang pa lang. Sa ngayon, malapit na siyang maging pambansang manlalarong Weichi. Isang hakbang na lang ang pagitan. Kaya mo yan, kuya. Turuan mo ng leksyon yang mayabang na to. Kapag natalo ka, kakainin mo ang mga piyesang ito. Isa-isa. Ikaw rin. Natalo ako. Kainin mo lahat yan. Tigil! Nanalo ka na, bakit ganyan ka pa rin kabastos? Ayaw mo, edi subukan mo kung kaya mo ako. Gabriela Gomez. Mapanganib at mapanira. Ang paraan niyang manlaro, mag-ingat ka. Oo, salamat po Clara Mercado. Naiintindihan ko po, Gabriela Gomez. Sige, ako ang kalaban mo. Ang batang babae na ito, ano ang pinagmulan niya? Hindi alam, kahit si Tomas Lungsod Dagat ay natalo. Sa tingin ko siya ay naghahanap ng problema. Bruha, ang kahihinatnan mo mas malala pa ng 100 beses kaysa sa kanya. Hindi pa sigurado kung sino ang mas kawawa. Mayabang.
malapit ka ng mamatay. Bruha, Mamatay ka. Gabriela, mag-ingat ka. Mandurugas ka! Gabriela, itong teknik na ito itinuro ko sa'yo. Hayaan mong matikman ng masamang tao ang iyong lakas. Tatay, naiintindihan na ni Gabriela. Sige. Natalo ka! Gago, natalo ka pa sa isang maliit na bata. Nanalo si Gabriela Gomez. Ang galing. Dahil sa pang-aapi mo, tikman mo rin ang pakiramdam na ito. Sa murang edad mo, walang alam sa mundo. Ayon sa tatay ko, ang paglalaro ng Weichi ay dapat magpakabuti at magpakatao at tumulong sa iba. Mas malakas ang kakayahan, mas mabigat ang responsibilidad. Hindi ito dapat gawing sandata para sa kalokohan nito. Ikaw, nagsesermon ka sa akin? Kung gayon, sa ibabaw ng lubon ng larong, magpasiya tayo ng buhay at kamatayan. At magbayaran ng mga utang na loob at galit. Ako, uunahan kita ng 10 galaw. Ikaw ang mauuna, puti ang gagamitin. Kapag nagkamali ka, puputulin mo ang isang daliri mo. Hanggang sa maubos ang lahat ng iyong mga daliri. Paano kung ikaw ang matalo? Ako ang nangungunang pambansang manlalarong Weichi. Paano ako matatalo sa iyo, isang maliit na batang babae? Paano kung mangyari? Kung ako ang magkamali, puputulin ko rin ang aking daliri. Kung ako ang matalo, sasabog ang ulo ko sa lupon ng larong na ito. Sapat na ba? Ang galing talaga ng batang ito, pero para hamunin ang isang pambansang manlalarong Weichi, malayo pa ang kanyang kakayahan. Kahit 10 galaw ang ipauna, kahit 20 o 30 galaw, hindi pa rin siya mananalo. Bakit pa kailangan? Sige, salita ng isang pambansang manlalarong Weichi, hindi na mababawi. Sandali lang. Ang pustahan na ito, hindi patas sa'yo. Ganito na lang, ikaw ang magbigay ng handicap. Ako naman ang maglaro ng nakapiring. Inaapi mo ako. Saka lang magiging patas yon. Sige. Sige. Kung makakasurvive ka sa akin ng 30 galaw, papanalunin kita. Ang momentum. Nasa antas na siya ng maharlikang manlalaro ng Weichi? Walong tao kulang pa lang siya. Meron na ba siyang momentum? Ikalawampung galaw. Nasa kanya pa rin ang kalamangan. Paano nangyari yon? Yung huling galaw mo, may pagkakamali ka. Nagkamali ka sa huling galaw na yon. Huwag kang magbabago ng salita. Hindi kailanman nagbabago ng salita si Carlos Villanueva. Sinasabi ko, gagawin ko. Guro. Tuloy. Ikalawamput siyam na galaw. Ayon sa usapan, kung ang pambansang manlalarong Weichi na si Carlos ay hindi pa rin mananalo sa susunod na galaw, matatalo na siya. Hindi ko inakalang ganito siya kahirap talunin. Nakakainis. Hindi ako pwedeng matalo. Hindi ako matatalo. Hala. Pagsasama ng tao at piraso ng larong. Paghubog ng anyo mula sa lakas ng larong lang yan. Kumpara sa tunay na pagsasama ng tao at piraso ng larong, malayo pa. Isang piraso ang nagsisira ng kapangyarihan ng daigdig. Guro, Salamat sa laro. Nanalo si Gabriela Gomez.
Mabuti. Mukhang ang bansang dakila natin Ay magkakaroon na naman ng bagong maharlikang manlalaro ng Weiqi. Natalo ako. Ako na nangungunang pambansang manlalarong Weiqi. Natalo sa isang 8 taong gulang na bata. Senyor, kung alam mo lang na ganito ang mangyayari, bakit mo pa ginawa iyon noon? Noon ka pa pinalayas ng ating guro para lang subukin ang iyong tibay ng loob. Pero hindi ko inaasahan na matigas pa rin ang ulo mo hanggang ngayon. Tumahimik ka, natalo ako. Ang buhay kong ito. Ibibigay ko sa iyo. Guro, Ano pa ang saysay ng pamumuhay sa mundong ito? Hayaan mo na akong mamatay. Tapos na ang lahat. Lagi nilang sinasabi na ganito ang buhay. Pero ang isang maliit na laro lang ng Weiqi, paano nito mabubuo ang buong buhay? Kung hindi mo matanggap ang pagkatalo sa isang laro, kahit pa maging maharlikang manlalaro ka ng Weiqi, o maging dakilang manlalaro ng Weiqi, wala pa ring paggalang sa'yo ang tingin ko. Salamat. Ingat. mga tagalungsod silangan ilog. Walang kwenta, ni hindi mo pa nga mahawakan ang isang lupon ng larong, tapos maglalaro ka pa ng Weiqi? 10 taon na ang inyong bansang dakila. Mga hayop pa rin kayong mga walang kwenta. Ikaw, Taksil. Hindi kayo welcome sa aming bansang dakila. Umuwi na kayo sa lungsod silangan ilog. Huwag kang magmadali. Sa pagbisita ko ngayon, may dala akong isang malaking regalo para sa inyo. Siguradong magugustuhan ninyo ito. Dalhin ninyo rito. Hindi ba yan ang pambansang manlalarong Weiqi mula sa lungsod baybayin na may 7 dan? Isang akademiko mula sa paaralan ng larong Board Loterio. Ang nasa unahan. Si Geraldo Pineda yan, ang pambansang manlalarong Weiqi na may 8 dan. Paano nangyari na pati siya? Ang dalawang ito ay mga akademiko ng aming paaralan ng Weiqi sa bansang dakila. Hindi kaya... Mga hamak na tagalungsod silangan ilog. Ano ba talaga ang gusto ninyo? Ako mula sa lungsod Silangan Ilog. Gusto lang makipagpalitan ng kasanayan sa bansang dakila. Di ko inakala ang mga akademiko ninyo, pambansang manlalarong Weiqi, ay napakahina. Kaya binigyan sila ng aral. Hindi ba sobra? Mga hayop kayo, napakaabusado. Balita ko, ang bansang dakila ang pinakamahalagang lugar para sa mga manlalaro ng chess. Maraming magaling. Hindi ko alam kung makakapili kayo ng dalawang walang kwenta para makipagpalitan ng kasanayan sa amin. Mga magnanakaw. Ano ang gusto mo? Ngayon, lahat ng tao sa bansang dakila, kung mananalo kayo sa dalawa sa likod ko, pakakawalan ko ang dalawa. Pero kung hindi kayo mananalo, gigiba ko ang Chess Academy ninyo at hindi na makakapaglaro ng chess ang mga tao sa bansang dakila habang buhay. Hindi ba sobra ang hiling ko? Mga magnanakaw, huwag kayong magmalaki. Ako ang lalaban. Ikaw? Guro. Ni piraso ng chess piece ay di mo mahawakan, karapat-dapat ka pa ba? Sino ka nga ba? Sean Tolentino. Sean Tolentino, maharlikang manlalaro ng Weiqi nga Silangan Ilog, buhay ka pa pala. 10 taon na ang nakalipas basura ng bansang dakila. Ako mismo, si Sean Tolentino, ay nakalimutan mo na. Ang estilo ng paglalaro niya ay napakagulo at palaging nagbabago. Hindi mahuhulaan ng anumang kapangyarihan. Kaya tinawag siyang kamay ng demonyo. Noong araw nasugatan siya ng dakilang manlalaro ng Weiqi. Nawala siya ng 10 taon. Akala ko, Sean Tolentino. Antonio Gonzales. Antonio Gonzales ang numero 1 manlalaro ng Weiqi sa Silangan Ilog.
Walang kakayahan si Cheng Fu. Nasugatan ng mga tulisan. Nakikiusap ako sa inyong lahat na paalisin ang mga tulisan mula sa lungsod Silangan Ilog sa bansang Dakila. Umalis kayo sa bansang Dakila. Lumabas kayo! Lumabas kayo! Umalis kayo sa bansang Dakila. Umalis kayo. Ang lungsod ng bansang Dakila ay mga duwag. Hindi naman siguro lahat kasing hina niya. Meron pa bang gustong magpahiya sa sarili? Ang aming bansang Dakila. Hindi pa pwedeng maghari-harian ang mga tulisan ng lungsod Silangan Ilog. Dumating na rin ang maharlikang manlalaro ng Weiqi ng aming bansang Dakila. Narito si maharlikang manlalaro ng Weiqi na si Kaidi Magiba. Narito si maharlikang manlalaro ng Weiqi na si Lea Valdez. Mga magnanakaw mula sa Silangan Ilog, ang lakas ng loob ninyong maggulo. Mabuti naman! Narito ang dalawang maharlikang manlalaro. Tiyak na madaig natin ang Silangan Ilog. Akala ko mga duwag ang mga taga-bansang Dakila. Ganito. Ang mas kawili-wili. Pakawalan sila at umalis kayo sa teritoryo ng bansang Dakila. Ang sino mang lalabag, walang awa. Ang yabang mo. Sana kapag nakaluhod ka na sa sahig mamaya, ganito ka pa rin katapang. Basura mula 10 taon na ang nakalipas. Ngayon ka lang naglakas loob magpakilalang maharlikang manlalaro. Sabay na kayong dalawa sa ganitong paraan, baka mas matagal pa kayong magtagal. Kaya bang yabang? Mga walang hiya, nangangahas kang harapin ang dalawang maharlikang manlalaro ng mag-isa? Ano ba ito? Nakikiusap kami, maharlikang manlalaro, supuin ninyo ang mga hamak na ito at pagtibayin ang larangan ng Weiqi ng bansang Dakila. Nakikiusap kami, maharlikang manlalaro, pagtibayin ang larangan ng Weiqi ng bansang Dakila. Pakiusap. Gusto ko ring makita kung ano ba talaga itong tinatawag na maharlikang manlalaro ng Weiqi ng bansang Dakila, mga walang kwenta. Kayabangan. Sabay na nakikipaglaban si Sean Tolentino sa dalawang maharlikang manlalaro. Pero hindi siya napapahuli. Baka nakalampas na siya sa 9th dan. Naabot na niya ang antas ng dakilang manlalaro ng Weiqi. Mula noon hanggang ngayon, tanging ang dakilang manlalaro ng Weiqi noong 10 taon ang nakalipas ang nakagawa noon. Magaling nga si Sean Tolentino, pero malayo pa siya sa antas ng dakilang manlalaro. Ito ba ang maharlikang manlalaro? Ganito lang ba ang kayang gawin ng sinasabi nilang maharlikang manlalaro? Sa aming lungsod, Silangan Ilog, hindi ka man lang karapat dapat makipaglaro sa mga bata. Ginamit na ng dalawang maharlikang manlalaro ang kanilang pinakamahusay na diskarte. Dito na matataya ang lahat. Proteksyon ng makapangyarihang hayop madaling masira. Ang laking kapangyarihan, baka nga... Dakilang halimaw na gutom. Ang halimaw na kayang lamunin ng lahat, ang dalawang ito. Matatalo na sila. Ikaw ang baliw. Ikaw ang tanga-tanga ang buong pamilya mo. Paano ito nangyari? Asul na serpente ng kalangitan mas mahina pa sa isang bulati. Ikaw na. Natalo ka. Bilisan mo, dalhin ang dalawang maharlikang manlalaro ng Weiqi sa klinika para magamot. Opo.
ang dalawang dakilang maharlikang manlalaro ng Weiqi ay ganap na pagkatalo. Wala na. Talaga bang natalo tayo? Ito ba ang ipinagmamalaki ninyong dalawang dakilang maharlikang manlalaro ng Weiqi? Sa tingin ko, dalawang basura lang sila. Mga walang kwentang manlalaro. At tinatawag pa ninyong banal na lugar ng Weiqi? Mayroon pa bang mga walang kwentang tao na gustong magpahiya sa sarili nila? Kahit kaming dalawang maharlikang manlalaro ng Weiqi, ay hindi pa rin siya matatalo kahit magtulungan. Mawawala na ba ang larangan ng Weiqi? Sa bansang dakila, Tandaan mo, pagkatapos ng araw na ito, mula ngayon, ang bansang dakila ay wala ng Weiqi. Tungkol naman sa inyo, Basta makiusap ka lang sa akin, sabihin mo ulit, na ang bansang dakila ay mga walang kwenta, pwedeng kalimutan ko ang buhay ninyo. Hahaha. Huwag kang mag-asa. Kaming mga taga-bansang dakila ay mas gugustuhing mamatay kaysa mapahiya. Hindi ko kaya na hayaan ang bansang dakila na mapahiya. Pakiusap sa inyong lahat, palakasin ninyo ang larangan ng Weiqi ng bansang dakila. Hahaha. kung ganun na lang pala ang gusto ninyong mamatay, pagbibigyan ko kayo. Tumigil ka! Tumigil ka! Pakawalan mo sila! Ako ang lalaban sa'yo. Natalo na ang dalawang maharlikang manlalaro ng Weiqi. Gabriela, kaya mo pa bang gumawa ng himala? Batang bata, gusto mo ng gatas, umuwi ka sa nanay mo, baka maihi ka sa takot. Hahaha! Ang bansang dakila ay hindi pa natalo. Ang panalo o pagkatalo ay hindi sinasabi ng bibig. Kung gusto ninyong magdaya ang bansang dakila, ang mga kahihinatnan, natatakot ako na hindi ninyo kayang tiisin. Masyado kayong masaya ng maaga. Ang laro ng dalawang nakatatanda ay hindi pa natalo. Gabriela, ang laro ng dalawang maharlikang manlalaro ng Weiqi ay natalo na. Bakit pa kailangan? Clara Mercado, mananalo ako. Batang bata, nagmamalaki ka ng walang basihan. Hindi mo talaga iniisip na matutulungan mo silang bumawi at manalo, di ba? Ang inyong bansang dakila na dakila ay wala ng tao, di ba? Kailangan pa ng isang batang bata para lumaban sa Weiqi. Nakakatawa talaga. Ganito na lang, bibigyan kita ng pagkakataon. Kapag natalo ka, sasabihin ko sa iyo lahat mamamatay ng napakasakit. Walang saysay yan. Ang dalawang maharlikang manlalaro ng Weiqi, hindi na kayang magbago ang sitwasyon, lalo pa isang maliit na batang babae. Yay, yay, yay! Sabi niyo hindi ako mananalo pero ako, ipapakita ko sa inyo na kaya kong manalo. Ano? Hindi ito posible. Gabriela Gomez. Nagawa talaga ni Gabriela Gomez. May pagkakataon pa, hindi pa tayo natalo. Sige, Gabriela Gomez. Ang tanging pagkakataon para manalo. Naunahan mo pa. Swerte lang iyon. Dalawang maharlikang manlalaro ng Weiqi ay hindi nakaisip ng paraan para malutas ito. Pero nakita agad ni Gabriela Gomez. Talagang may potensyal na dakilang manlalaro ng Weiqi. Isang huling laban lang, mababawi na tayo. May kakayahan ka nga. Sa larong ito, lahat ng posisyon ay wala na. Paano mo ito lulutas? Kung hindi mo malulutas ang larong ito, ang bansang dakila ninyo ay talo pa rin. Lahat ng posisyon sa larong ito ay patay na rin. Talagang swerte lang pala, sa larong ito hindi ka mananalo. Wala na bang paraan? Hindi naman sigurado yan. Munting bata,
Tapos na ang swerte mo. At ang iyong mga binti, ang iyong mga mata, ang iyong mga kamay, paalam na. Bago kayo magsalita, dilatan ninyo ang inyong mga mata at tingnang mabuti. Imposible to. Pagbabuhay mula sa kamatayan. Ang teknik na ito, isang tao lang sa buong mundo ang nakakaalam. Imposible. Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala. Nanalo. Nanalo tayo. Nanalo. Nagawa ni Gabriela Gomez. Siya ang tunay na maharlikang manlalaro ng Weichi. Hindi. Baka umabot na siya sa... Antas ng dakilang manlalaro ng Weichi. Oh, dakilang manlalaro! Dakilang manlalaro! Tatay, nanalo ako! Ang galing mo, Gabriela. Ikaw, putang ina mo. Walang kwenta. Nabigo ang iyong lingkod. Maawa po kayo. Maawa po kayo. Maawa po kayo. Pagbabuhay mula sa kamatayan. Isang patay lang ang gumamit nito sa buong mundo. Anak ka ba niya o tagapagmana ng kanyang aral? Natalo na kayong lahat. Pakawalan mo na ang tao. Umalis ka. Kung ganon, ituturing na kitang tagapagmana ng kanyang aral. 10 taon na, Ramon Magsaysay. Sa wakas, may isa na namang tao sa mundong ito na karapat dapat akong personal na harapin. Tatay. Nagpapanggap ka lang. Sino ka talaga? Dapat narinig nyo na ang pangalan ko. Ako si Antonio Gonzales. Sino ako? Tatay, sino po ako? Tatay, anong nangyari sa'yo? Tatay, huwag mo akong takutin si Gabriela Gomez. Si Antonio Gonzales, 10 taon na ang nakalipas, 6 na beses niyang hinarap si Ramon Magsaysay, ang dakilang manlalaro ng Weichi, ngunit lahat ay nabigo siya. Pagkatapos pinagsama-sama niya ang 9 na maharlikang manlalaro ng Weichi ng lungsod Silangan Ilog, pinagtabuyan nila ang dakilang manlalaro ng Weichi, ngunit hindi pa rin nila siya natalo. Hindi inaasahan, ginamitan pa niya ng droga ang dakilang manlalaro ng Weichi. Dahil dito, nawala ang dakilang manlalaro ng Weichi sa loob ng 10 taon. Hanggang ngayon, hindi alam kung buhay pa siya o patay na. Napakababang tao. Napakasama mo talaga. Ang Weichi na ito hindi tungkol sa pagpatay at paglaban, kundi larangan ng pakikipaglaban ng puso. Ang nananalo ay hari, ang natatalo ay magnanakaw. Basta't manalo, kahit anong paraan ang gamitin ayos lang yan. Ang simpleng prinsipyong ito, hindi ba ninyo alam? Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Patay na si Ramon Magsaysay. Pero sa kanya, nakita ko ang anino niya. Gusto kong makipaglaro sa kanya. Isang laro para sa buhay at kamatayan. Noong 13 taong gulang ako, winalis ko na ang mga manlalaro sa lungsod Silangan Ilog. Sa edad na 16, nakipaglaro ako sa bansang dakila sa 6 na maharlikang manlalaro ng Weichi at hindi ako natalo. Ngunit sa kalahati ng buhay kong ginugol, hindi ko pa rin siya natalo ng matino at marangal, si Ramon Magsaysay, kahit minsan. Hindi mo matatalo ang dakilang manlalaro ng Weichi? Salamat sa Diyos sa pagkakataong ito. Ngayon kung matatalo kita, parang tinalo ko na rin si Ramon Magsaysay. Matatapos na ang panghabang buhay kong pagsisisi. Mali ka kahit na matalo mo ako. Hindi mo pa rin malalampasan ang dakilang manlalaro ng Weichi. Ang hadlang na iniwan niya sa puso mo. Bakit mo pa pinagtatakpan ang sarili mo? Kapag pumayag ka, ang mamamatay ay ikaw lang. Pero kung tumanggi ka, lahat sila walang palya kasama mong mamamatay. Gabriela Gomez, huwag kang magpadalos-dalos. Huwag kang makialam. Clara Mercado. Antonio Gonzales, napakalupit mo. Luis de Jesus. Ano? Gusto mo pa? Buhay o kamatayan? Nasa isang desisyon mo lang. Sige, tatanggapin ko ang hamon mo.
Sige, 10 taon, Ramon Magsaysay. Nakahintay ako sa araw na ito. Sige. Hindi pa. Walang kasiyahan sa paglalaro lang. Tignan mo sino ang dumating. Lolo! Gabriela Gomez! Gabriela, Ano ba talaga ang gusto mo? Gagamitin ng mga tao bilang mga piyesa sa laro. Ito'y hindi lamang laban para sa tagumpay, kundi pati na rin sa buhay o kamatayan. Ang mga taong ito ay katumbas ng bawat piyesa sa lupon ng larong. Kapag ang piyesa ni Gabriela ay kinain ng kalaban, ang taong kinakatawan ng piyesang iyon ay mamamatay din. Sige na. Gabriela, huwag kang mag-alala. Naniniwala ako sa'yo. Sa buong buhay ko, Javier Cruz, ikaw lang ang talagang hinangaan ko. Huwag mong isipin ang aming kaligtasan. Patayin mo na lang siya. Sige. anak, Tatay. Ang taong ito, parang nakilala ko na siya dati. Teka muna. Tatay. gusto kong pumasok sa laro ng chess. Gael Gomez, huwag kang gumawa ng kalokohan. Kapag pumasok ka sa chess, mamamatay ka rin. Tatay, huwag ba... Gabriela Gomez, malaki ka na. Masaya ang tatay. Sa loob ng 8 taong ito, hindi ako naging mabuting ama. Ang mga bagay na ito, hindi dapat ikaw ang magdala nito. Tatay! Tandaan, ang laro ng chess ay parang buhay. May mga panalo at talo lamang upang makapasok sa laro ng buong puso. Upang manaig sa tadhana. Tatay! Naghanap ka ng kamatayan. Simulan na natin. Nene, nakapagtagal ka ng ganun karaming galaw sa ilalim ko, maliban kay Yun Kang Xuan, ikaw ang una. Pero sayang, ayaw mong may mamatay dahil sa'yo. Kaya laging nag-aalala at nag-iisip, bawat galaw ay nag-aatubili. Habang ganyan ka, lalo mong mapapahamak ang lahat. Narinig ko, sa gitna nito, may mga kaaway ka, di ba? Basta't maglagay ka ng isang piraso ngayon, tutulungan kita. Sila ay ganap na mawawala sa mundong ito. Hindi ba ito ang pangarap mo? Tama na, ayaw kong makinig, hindi ako makikinig. Matigas ang ulo. Tatay, tatay! Tatay! Wag, tatay! Ganito kasi mas masaya. Gabriela Gomez, kung gusto mong manalo, kailangang may magsakripisyo. Hindi ako takot mamatay, Lolo. Pero hindi ko hahayaang magtagumpay ang mga taksil ng lungsod Silangan Ilog. Tama, kung kailangan isusugal ko na lang ang buhay ko para labanan siya. Ano pang hinihintay mo? Huwag mong hayaang hamakin kita. Gabriela Gomez, kaya mo yan. Maniwala ka sa sarili mo. Tuloy lang. Ikaw na. Nene, alam mo kung saan dapat ilagay ang susunod, di ba? Kung gusto mong manalo, kailangan mong pumili. Gusto mo bang mamatay ang iyong ama o gusto mong isama sa kanyang pagkamatay ang lahat? Pumili ka.
Sige na. Hindi ganyan. Nagsisinungaling ka. Gusto kong mabuhay ang lahat. Gusto kong mabuhay ang lahat. Kung alam mo naman na ang totoo at hindi, bakit mo pa dinadaya ang sarili mo? Noong araw, para manalo laban kay Yun Kang Xuan, isinuko ko ang aking asawa at anak na babae. Ngayon, gusto kong maranasan mo rin ang pakiramdam na yon. Gabriela, huwag kang magkatubili. Laging ipinagmamalaki ka ng iyong lolo. Ako si Javier Cruz, handang mamatay para sa larangan ng chess ng bansang dakila. Anong laking karangalan. Sa susunod na buhay, talagang tatalunin kita. Gabriela, Alam mo dapat kung saan ito ilalagay. hindi ba? Itay, hindi ko kaya. Nakalimutan mo na ba ang sinabi sa iyo ng iyong itay? Kapag may nakukuha, may nawawala. At sa pagtanggap ng pagkalugi, doon ka makakakuha. Ang buhay ng iyong itay, kapalit ng buhay ng lahat. Sulit. Gabriela, huwag kang matakot. Kasama mo palagi ang iyong itay. Magpakailanman. Wag! Ang paggamit ng sarili bilang piraso sa laro. Ang tao ay maaaring kontrolin ng mga piyesa, walang magawa. Ngunit itong si Gael Gomez ay kaya na baliktarin at kontrolin ang mga piyesa. Sino ba talaga siya? Tatay! Tatay! Ayaw ko ng tatay! Ayaw ko! Ayaw ko! Hiyaw! Ano ang tawag sa anak na babae ng tatay? Anak na babae ng tatay. Tatay! 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 Naloko ka. Kahit anong gawin mo sa larong ito, talo ka. Mamamatay kayong lahat. Ramon magsaysay. Natalo kita sa wakas. Paano kaya nangyari ito? Tatay! Sino ka talaga? Ramon. Magsay. Say. Tatay! Ang dakilang manlalaro ng Weiqi ay dakilang manlalaro ng Weiqi. Dapat na naisip ko ito noon pa. Isakripisyo ang sarili sa laro upang manaig sa langit ng kalahating pyesa. Ramon magsaysay. Pagpupugay sa dakilang manlalaro ng Weiqi. Tatay! Ikaw talaga ang dakilang manlalaro ng Weiqi. Ang galing naman! Anak, sa mundong ito, wala talagang tinatawag na dakilang manlalaro ng Weiqi. Basta may Weiqi sa puso, lahat ay maaaring maging dakilang manlalaro ng Weiqi.